Ma, Carlo is big na daw. Di na daw po siya papahawak. Maktol ni Amela habang karga-karga siya ng ama. I look at Carlo at nakahawak naman siya sa isa pang kamay ni Lance. Pakaramdam ko nga, extra lang ako sa kanilang tatlo. Aba, ang mga anak ko grabe na makadikit sa halimaw nilang ama habang ako mag-isang naglalakad sa tiles nitong mall. Baby, gusto mo kay mama kumarga? Tanong ko. Baka kasi nagsiselos lang siya kasi karga ni Lance si Amela. Baka gusto rin niya magpakarga. Ngumiti si Carlo sa akin at tumakbo. Yumuko naman ako para buhatin siya na bigla siyang inagaw ni Lance at binuhat silang dalawa. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Carlo ko. I pouted. Mga agaw ka talaga, Lance? Daddy, bakit hindi si mama yung nagkarga kay Carlo? Tanong ni Amela. Nauna na ako naglakad sa kanila kasi may ipit yung baby sa tummy ni Mommy Sweetheart. Mabigat na kasi kayo ng kuya mo. Sagot niya sa mga bata na kapagpatigil sa paglalakad ko. Kaagad ko silang hinarap at kitang-kita kong ngisi ng walang hiyang yan. Anong baby? Anong baby ang pinagsasabi niya sa mga anak ko? Lance! Ay yes. Tumawa lang siya sa kainalikan sa pisngi si Carlo at Amela. My baby? Carlo asked. Tumango naman si Lance. Namumuro ka na sa akin, Bentacourt. Magtigil ka na. Magiging big sister na po ako? Yes, baby. Ang bilis no? Sharpshooter si daddy eh. He even said. Napahawak na lang ako sa balikat ng katabi kong naglalakad sa sobrang stress sa pinagsasabi ni Lance. Miss, okay ka lang? Tanong ng kuyang katabi ko. Tinangala ko siya sa katumango. Sure ka? I was about to answer him na lumapit si Lance sa amin. Ang sama ng tingin niya doon sa lalaking katabi ko. Pare, kailangan talagang may hawak sa braso ng asawa ko. Gusto mo ipakulong kita ng harassment? Pananakot niya habang binigyan din ng salitang asawa. Natawa lang ang katabi ko. Dude, chill lang. Namumutla kasi yung asawa mo kaya. That's normal, buntis kasi siya. Tapos sinila niya na ako. Nginitian ko na lang yung binata at nagpalakad-lakad akong halimaw na to. Hindi ka ba tumigil kakangiti sa lokong yun? Hahalikan kita. Bulong niya sa akin. Tinitigan ko naman siya na masama. Bakit ba kasi sinasabi mo sa mga batang buntis ako ha? Ang lakas din kasi nasira nito sa tuktok niya. Ano bang pinagkakalat niya? Tinignan ko mga batang nasa balikat niya. Naglalaro sila ng Jack and Poy at halatang walang alam na nag-aawin na kami ng halimaw. Ano bang masama sa sinabi ko? Bubuntisin naman talaga kita ulit. Sabi niya na para bang na simpleng bagay lang yun sa kanya. Ano? Ano? Nilingon niya ako. Anong bubuntisin mo ko? Balo ka ba? Tanong ko sa kanya. Napalakas ang boses ko at nagtinginan sa amin ng mga tao. Pero parang wala talagang pakialam si Lance. Hindi pa naman ngayon. Galit ka pa sa akin eh. Pero kapag bati na tayo, hindi talaga kita titigilan hanggat hindi tayo nakakabuo. Pero sa ngayon, relax ka muna. Napaghahalatang excited ka sa akin, Mika eh. Tapos iniwanan niya ako na nakatanga. Pumasok na sila ng mga bata sa furniture shop. I like mine to be pink, Daddy. Gusto ko po yung may curtains na pang princess. Can I have that? Sabi ni Amela habang tumatakbo sila sa shop. I just sighed. Amela, stop running. Carlo told her na muntik na matumbang kambal niya. Lumuhod ako sa harap ni Carlo. Ikaw, baby, anong gusto mong bed? Tanong ko sa kanya. Tinuro niya yung red na kama na hugis sports car. Tiningnan ko si Lance at ginulo lang niya ang buhok ni Carlo at nilapitan ng kama. May lumapit sa kanyang sales lady at ina-assist siya. Tumakbo na si Carlo papunta sa ama niya. I just walk at napansin ko namang tawa ng tawang sales lady sa kung ano sinasabi ni Lance. May pa-flip-flip pa siya ng buhok. Agad nag-init ang dugo ko. Lance, matagal pa ba? I asked them. Pinagtaasan ko ng kilay ang babae at namutla naman siya. I look at Lance. Umiling-iling ito sa kanatatawang hinila ko tinakbayan. Sorry miss, selosa talaga kapag buntis. Alam mo na, sabi niya dun sa sales lady. Namula naman ako sa sinabi niya. Ngumiti lang yung sales lady. Okay lang po sir, kukunin niyo na po ba tong 3 kama? She asked Lance. Nilingon ko naman yung katabi ko. 3? Bumili ako pati sa atin. Siyempre kailangan matibay na kama natin from now on. Tapos tumastas pa yung kilay niya sa akin. Inapakan ko naman ang paa niya pero naiwas niya. Tawa lang tuloy siya ng tawa. So yun nga, bumili siya na 3 kama at hanggang sa fast food, hindi pa rin niya ako tinitigilan sa kakasabing buntis ako. Ewan ko ba dyan kung anong masamang damo yung nakain at nakakaganyan siya. Lance, ayaw ko na mag-fast food. Umuwi na lang tayo, ako na lang magluluto. I told him.
The kids agreed with me kaya we ended in the grocery. Hindi kasi naglalagay ng cheese sa kaldereta, Lance. Pinalakihan ko siya ng mata. Kanina pa siya lagay ng mga walang kwentang ingredients sa cart. Pinagbigyan niya pa yung mga bata sa isang galong Chucky at cookies. Idagdag mo pang bumili siya ng 10 Pringles. Mamamatay yata ako sa consumption dito eh. Hindi ba? O eto, taas naman niya sa curry mix. I just rolled my eyes sa team at kumuha ng mga kailanganin ko. Micaela, pakis naman oh. Dry na yung lips ko. He said. Bigla ko siyang hinarap at tinampas ng chilled na carrots. Lance, ano? Para kiss lang. Tapos nagpout pa siya. Huminga naman ako ng malalim dahil sa pagbilis ng tibok ng puso ko sa pinagagawa niya. Para talaga siyang sira. Micaela, isa lang. Tapos titigil na ako. Ungot niya pa. Tinaas ko yung patatas at hahampasin ko na naman sana siya nang lumapit siya sa akin sa kahinagipang bewang ko. Lance, umayos ka nga. Nasa tindahan tayo ng gulay oh. Sabi ko, nag-smile lang siya tapos tinawag niya yung mga batang nasa ice cream section. Daddy, bakit po? Tanong ni Amela. Yumuko naman si Lance sa tapat nilang dalawa. Kids, ayaw akong ikis ng mami niyo. Sumbong niya, napaharap naman ako sa kanilang tatlo. Tumingin ng masama si Carlos sa akin habang pinamaiwangan ako ni Amela. Mama, kiss mo na si Daddy. Iiyak na siya oh. Amela sad. Tumangot-tangot naman si Carlo. Oh my gosh, pinagtutulungan nila ako. Babies, hindi pwede kasi nasa grocery tayo. Maraming tao. Nakakahiya, diba? Baka anong isipin nila? I explain. Tumingin naman sila sa akin sa kangumisi. Kids, kinakahiya ako ng mami niyo. Hindi na niya ako love. Pahabol ni Lance. Nalaki naman ang mata ko. When I saw Amela starting to have misty eye at namula naman ang ilong niya. Hindi mo na love si Dad, Mom? She said. Carlo had her arms para patigilin siya sa pag-iyak. Nakita ko naman lumaki ako at hindi ko alam kung anong gagawin. Mom, kiss mo na kasi si Daddy. Iiyak na si Amela oh, Carlo told me. Pinalakihan niya ako ng mata niya. Patay, kasalanan mo to Lance. Tumayo na si Lance saka ako nilapitan. Kiss na daw, maawa ka na sa anak mo. He said while pouting. Tiningnan ko naman yung mga bata. Si Amela, singhot na ng singhot tapos si Carlo sama na talaga ng tingin sa akin. I inhaled sharply sa katinitigan ng masama si Lance. Lagot ka talaga sa akin mamaya Lance? I hissed. He grinned at me saka ko hinawakan sa bewang. Huwag mo kong takutin na halayin mo ko mamaya. Sino nagsabi sa'yong gagawin ko yun ha? Alakasan talaga ng tiwala mo sa... I was cut off when he have a pick on my lips. Nalaki naman ang mata ko't narinig kong naghihiyawan ng bata sa galak dahil sa paghalik sa akin ng ama nila. Binalik kong tingin ko kay Lance and he growled. I want to do something more than kissing Mika, sabi niya. I punched his chest at nahiwalay naman ako sa kanya. Maya-maya ay tumawa siya at inakbayan ako. I love you, bulong niya tapos lumapit siya sa mga bata. Nakipag-appear siya sa mga ito. Nice acting kiddos, naniwala si mami sa atin, he said grinning. Niloloko lang niya ako para makahalik siya sa akin at kasabot niya pang mga kambal. Ang ingay-ingay, bakit maingay? For Pete's sakes naman kasi Lance, bakit yung mga bata sumama pa sa kalokohan niya? Baby, I love you, mahal kita, ikaw na walang iba. Hanggang dyan lang naman yung lyrics nila. Paulit-ulit at hindi na pala sila kumakanta. Sumisigaw na sila, ang ingay. Ang kulit, nakakainis na kapag sinasabi na niya yung mahal kita. Tinutusok-tusok ako sa tagiliran ng mga bata. Tapos si Lance kinikindatan ako tapos ay basta, nakakaasar na siya. Kung ano ang tinuturo sa mga bata, sumandala lang ako sa headrest ng kotse tumingin sa labas. Bahala yung tatlong mga pao sa pinagagawa nila. Daddy, may question po kami ni Carlo. Nilingon ko si Amela, nakatingin ng kambal sa ama nila at nakangiti pa. Ano yun, sweetheart? Sagot ni Lance. Amela fiddled with the hair tapos tumingin naman sa akin. Nangunot naman ang mata ko. Paano po kayo nagkakilala? She asked. Muntikan na akong masamid sa sinabi niya. Nanlaki naman ang mata ko and I look at Lance. A hint of amusement was traced on his face. Ano kaya sasabihin niya? Maalala naman niya siguro yung birthday party ni Papa. Kung saan pinakilala ko sa kanya. Yun talaga yung first meeting namin pero naging mag-best friend kami nung naging partner kami sa quiz bee ng school namin. Tinitigan ko siya at naghintay ng sagot niya. Mukhang nagra-remainish pa siya kasi may pangiti-ngiti pa siyang nalalaman.
Mukha tuloy siyang tanga. Paano kasi, honey? Tapos tumingin sa akin. Napakurap-kurap naman ako. Seryoso, hindi niya naalala? Wala siyang alam? Hindi mo alam? Paninigurado ko. Bakit kasi pinagtitripan lang ako nitong halimaw na to? Hindi talaga, Mika nakalimutan ko na. Tagal na rin nun. Cool pa niyang sabi, nakagat kong labi ko para makapagtimpi sa lokong ito. Masasabi niyang mahal niya ako katapos nung unang araw na nagkakilala kami, kinalimutan niya. Halimaw talaga. Hindi na ako nagsalita ulit pagkatapos na nangyari. Disappointed kasi ako. Akalain mo yun, magkaibigan kami since I was 14. Kinasal kami nung 20 ako pagkatapos wala siyang naalala kahit na konti. Ano yun, wala akong halaga sa kanya? Nakahalukip-kip lang ako sa buong biyahe pa uwi. Kinakausap niya ako pero hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay hindi ko pa rin siya tinitingnan man lang. Micaela, tawag niya pero tuloy-tuloy lang ako sa pagpasok. Ang kaso yung mokong hinarangan niya yung pinto. Papasok ako, Lance, I said matter-of-factly. Galit ka? He said matter-of-factly. Napaha na lang ako sa sinabi niya dahil sa sobrang iritasyon. Umalis ka nga dyan, dadaan ako. I hissed at him sabay tulak sa kanya. Pero ang halimaw hindi man lang natinag. Bakit ka muna galit? Tanong ulit niya. Ngumising-ngisi pa siya. I rolled my eyes at him. Bakit nga ba? Bakit kaya sumisikat yung araw? Bakit may global warming? Bakit walang snow sa Pilipinas? Bakit ang daming taong manhid sa feelings ng iba? Bakit ako nag-asawa ng may amnesia? Buiset, sarkastikong sagot at sinubukan ko namang dumaan. Nagagalit ka kasi hindi ko maalala yung first meeting natin. Ganun ba? Tinitigan ko siya ng masama. Akala ko ba hindi mo na ako mahal? Bakit ang big deal naman sa'yo kung maalala ko hindi? Bigla ko namula sa sinabi niya. Yung totoo, may point siya May point talaga siya. To the point na napatungo-tango ako kasi may point siya. At dahil naasar ako kasi may point siya, kaya nag-walk out na lang ako tumuli sa loob. Honey, habol pa niya. Kinagat kong kuko ko. Hindi ko na nga siya mahal, diba? Kaya nga hindi na importante kung maalala niya o hindi. Dumiretso na ako sa sala para hanapin ang mga bata nang bigla ko mapahintot nakita ko ang mga magulang namin. Sila Lolo at Helga na nilalaro ang kambal. Mommy, we have lolos and lolas and lolo and lolo and lola lolo pala? Amela excitedly asked. Tinignan ko naman si Carlo na papigibang sa likod ni Daddy. Seryoso si Daddy? Ako nga ni minsan hindi man yata niya niyakap noon. Bitter ko. Ha? Anong lolo Lexa? Tanong ko sa kanya. Ang daming lolo naman nun. Sabi po ni Lolo niyo po siya kaya lolo na daw po tawag namin ni Carlo sa kanya. Hala, hindi ko na gets. Ang daming lolo nun ha. Ate, sorry ha. Nasabi ko kasi Daddy yung mga anak niyo kaya sumugod sila. Explain ni Helga. Noon ko lang na-realize ang sitwasyon ko. Alam na ng pamilya namin. Alam na nila na tinago kong mga bata sa kanila sa loob ng mahabang panahon. I'm dead. Lolo, ako naman po. Ungot ni Amela kay Daddy. Binaba naman niya si Carlo at si Amela naman ang kinarga niya. May umakbay naman sa akin at nang nilingon ko, nakita ko si Papa Armando sa tabi ko. They're adorable, he said. Napalunok naman ako. Okay, hindi sila galit? And so cutie patuti, Helga added. Mika, thank you for giving Lance two wonderful kids. Mama Alicia told me, ngumiti lang ako. I look at my parents and my grandparents, nakangiti sila, even my father, habang nilalarong kambal. But I step back, nagtumingin si Dad sa akin ng matalim. Sabi ko na nga ba, I am Dad. Nanay ko po, agad akong tumalikod at tatakasan ko sana si Dad nang mabangga ko si Lance na papasok pa lang. Hindi naman siya nagulat sa biglaan kong pagbangga sa kanya. Hinalikan pa nga niya ako saka ko inakbayan. I love you, bulong niya. Siniko ko lang siya, akala niya batin na kami. Pakipot ako, ligawan muna niya ako. Kids, agad na lumapit yung kambal sa kanya. Tiningnan ko naman siya, parang wala siyang pakialam sa mga bisita namin. Bakit po? Carlo asked him habang pilit tinatanggal ang pagkakaakbay ni Amela sa kanya. Galit si mami niyo sa akin, he said. Tumaas naman yung kilay ko, tumingin si Amela sa akin at mukha na namang siyang iiyak. I sighed. Hala baby, don't cry, Mami Alicia said. Kinarga naman siya ni Daddy. Si Carlo, sinaman ako ng tingin, kamukha ko tuloy siya ng ama. Micaela, makipagbati ka na sa asawa mo. Na-stress yung mga bata, Lola Teresa said. Lalaki naman ang mata ko, hindi niya ako kinampihan.
Favorita po niya ako Pinagtutulungan ako ng buong mundo at dahil yan sa hinayupak na halimaw na may amnesia na walang pakialam na sa Raulong pangit. Wait, hindi siya pangit. Basta, nilapitan ko mga bata saka sila tinitigan. Napayuko naman si Carlo at si Amela tinago niyang mukha niya sa laeg ng daddy niya. Pero hindi nagtagal tumakbo siya kay Lance at lumapit dito. Daddy, galit na din sa amin si Mommy, Amela said. Hindi na effective yung acting dad, dagdag ni Carlo. Lance tapped his chin tapos nag-form sila ng pabilog ng mga bata at nagbulungan. Tara, meeting bilis, sabi pa niya. Abat kalokohan na talaga na benta court. Hakbang nga sana ako pupunta sa kanila na biglang tumakbo yung bata at hinila ako pupunta sa terrace. Ano naman to? Tanong ko sa kanila pero hindi naman sila sumasagot. Kumuha si Carlo ng upuan at pinaupo ako doon. Daddy, ready na! Sigaw ni Amela. Tapos lumabas si Lance na may dalang gitara. Ang hirap mong ligawan, Mika. Sabi pa niya nakapagpataas ng kilay ko. Pinamewangan ko siya pero nag-start na siyang mag-strum sa gitara niya. Naalala ko yung batang may salamin sa taas ng puno ng mangga. Naalala ko pa yung yellow niyang panty. Aray! Sigaw niya nang binato ko sa kanyang sandals ko. Pinagsasabi mo, sabi ko sa kanya. Hindi naman kami ganyan nagkakilala. Teenager na kami nun. Anong bata? Higit sa lahat, anong panty? Puta naman si Lance. Bata palang manyak na. Tingnan mo, ikaw yung hindi nakakaalala. Ako yung batang sumalo sa'yo nung munti ka na mahulog sa puno ng mangga dahil sa katakawan mo. Pinilay mo pa nga ako nun. He pouted. Napanganga ako sa katumingin kay mama na tumangutango as if sinasabi niya totoong kwento ni Lance. Pero hindi ko maalala yun. Hala? Pero dahil mahal kita, kakantahan pa rin kita kasi galit ka. Kahit na ikaw naman yung hindi makaalala. He mumbled. Pero rinig na rinig kong nagtawanan ng mga magulang namin sa pinagagawa niya. Tumitig siya sa akin habang kumakanta. Nalalaki naman ang mata ko sa pinagagawa niya. Bakit po? Bakit po, Lord? Anong karapatan ni Lance na maging ganyan kagwapo? Ang unfair naman. Nakakainis naman. Ganun-ganun na lang ba yun? Dahil lang sa mga pinagagawa niya, matutunan na iinis ko sa kanya. At saka bakit ko ba naiinis sa kanina? Paalala niyo nga, akala ko kapag nagkita kami ulit, hindi na ako babalik sa Micaela na patay na patay sa kanya. Hindi ko na siya hinahabol-habol. Pero mali ako. Bumili siyang tibok ng puso ko. Nahihirapan akong huminga. Uminit ang pisngi ko. Katulad pa rin noon kasi ngayon habang kumakanta siya, nare-realize ko ako pa rin ang dating Micaela. Yung Micaela na mahal siya, mahal ko pa rin si Lance pero syempre, papakipot muna ako. Paghirapan muna niya ako, no? Flashback. Meet po niya ako, ma'am. Sagot ko sa babaeng inuwi ni Lance nung pinagain ko sila ng hapunan. Nalaki naman ang mata nilang dalawa ng asawa ko. Micaela, awat nila sa akin. Gusto niyo po ba ng juice? I asked them. Ngumiti lang yung babae sa akin bago naglahad ng kamay niya. I'm Clara, Lance's girlfriend, and you are? She asked me. Pinilit kong ngumiti para itago ang sakit sa dibdib ko nang sabihin niya salitang girlfriend. Mika po, ma'am. Sagot ko sa babae. She looks nice at sa lahat ng babae ni Lance, ito pala ang hinayaan niya maghapunan sa bahay. Baka seryoso na si Lance dito. Tumango lang ito't lumapit na kay Lance. Nilagyan ko sila ng inumin at dumiretso na ako sa kusina para kumuha ng tubig. Habang umiinom ako hindi ko mapigilan ng luhan tumulos sa mga mata ko. Akala ko talaga asawa mo siya, Lance, narinig ko sabi ni Clara. Tiningnan ko sila through the glass door at napasinghap ako sa nakita. Nakita kong inalikan ni Lance ang leeg ni Carlo at tinanggal ang damit niya. Napakagatlabi ako tumalikod na lang ngunit aksidente ko natamaan ng baso na pinag-inuman ko at nabasag yun. Micaela? Hangos na ilan sa akin, nasa likod na rin niya si Clara. Tingnan ko ito at namumutla siyang lumingo sa akin. Ano na naman kapabayaan yan, Micaela? Leche, wala ka talagang kwenta. Sigaw niya sa kahinila si Clara palabas. Napaupo naman ako sa sahig pero napaigik ako when something pinched my foot. Paglingon ko yung masagana naman dumadalo yung dugo. I immediately hold on the sink. I tried to be calm but I can't. Tuloy-tuloy yung agos ng dugo at nagsisimula na akong manginig. Lance! Lance! Sigaw ko. Panic is starting to rise on my throat. My vision started getting blurry. Lance! Hindi maampat ang dugo kahit na anong gawin ko. Ipipikit ko na sana mata ko na may humawak sa bewang ko at hinila ko papuntang banyo. Lance? Mika, it's me. Nilingon ko si Arvin habang buhat-buhat ako. Pinato niya ako sa toilet bowl at tiningnan ang sugat ko. Hindi naman malaki. Pero malalim ang sugat kaya madugo. Where's the first aid kit? Tinuro ko sa drawer. Agad niyang kinuha yun at ginamot ang sugat ko. Nasaan si kuya? He asked me.
Umiling ako. Ayokong pag-usapan si Lance ng newfound girlfriend niya. Napubuntong hininga ako. Maybe sign ito dapat nang tapusin ko anong kakarampot na meron kami ni Lance. Maybe it's the right time to end this dahil nagkakasakitan naman na kami. Hindi ako magiging sapat para sa kanya, hindi niya ako mamahalin pabalik. Pareho lang namin pinapahirapan ang mga sarili namin. You're crying again, Arvin told me. Nilingon ko siya and he wiped my tears away. Sasagot na sana ako sa kanya nang tinulak niya ako palit tumama siya sa pintuan. Next thing I knew, nasa harapan ko na si Lance. What are you doing here? Maangas niyang tanong sa kapatid niya. Arvin just shrugged at nilapitan ako para buhatin pero hinarangan niya ulit. Touch my wife, asshole, and I'll send you flying out of this house. Mapanganib niyang sinabi. Sinubukan kong tumayo pero napaupulit ako dahil sa hapdi ng pa ako may sugat. Your wife? Ihaharap mong babae mo kay Mika pagkatapos sasabihin mong asawa mo siya? You left her here freaking out because of her phobia and you call her your wife? Pasigaw na sabi ni Arvin. Lance gripped his collar saka ito hinila palabas. Get lost! Sigaw niya at binalibag ito palabas ng bahay. Paika-ika naman ako nagpunta sa kanya. Nang makalapit silang sa akin ay agad niya akong kinarga in a bridal way at dinala sa kwarto. Gusto mo ba si Arvin? Tanong niya sa akin habang binubuksan ng pintuan. Hindi, Lance. Ano bang iniisip mo? Then why are you with him, ha? Ginagantihan mo ba ako dahil sa mga pambababae ko? Pulang-pula ng mukha niya, kakasigaw sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot ay dinaluhunan niya ako at pinaibabawan. Hinalikan niya ako and there was no gentleness in it. He kissed me savagely, napakaramdam ko'y dinurugo ang labi ko. I can feel my blood on his lips pero parang wala itong pakialam. Lance! Sigaw ko na marinig kong punit na damit ko. Tinitigan niya ako straight into my eyes. He cupped my chin harshly, napaigik na ako sa sakit. You're mine. Magmula nung pinilitan mo si Sarah sa akin ka na. Kaya wala kang karapatang sumama sa ibang lalaki. Magpahawak sa ibang lalaki at magmahal ng ibang lalaki. Ako lang dapat, hinihingal niyang utos. Sinubukan kong abutin siya pero kibit balikat niya akong hinalikan ulit. Hindi ko alam kung paano nangyari pero ang sumunod na nalaman ko'y wala na mga damit namin at ginalugad na nila sa kaibuturan ng katawan ko. Napapaungol ako at namimilipit sa sobrang kasiyahan. Nagsimulang tumulong luha ko. Hindi dahil sa mga salita niya sa girlfriend niya kundi dahil sa sobrang dental niya sa akin. Ingat-ingat sa para bang isa akong babasaging kristal. Look at me. Masuyo niyang tawag sa akin. I opened my eyes and look at him. Tell me you love me. Utos niya. I love. Napaungol ako nang maramdaman kong pinasok niya ako. Tumigil siya sa paggalaw at tumingin ulit sa akin. Sabihin mo, I love you. Lance, mahal kita. Sigaw ko. Gumalaw siya biglat ng tanging nagawa ko na lang ay umungol. Kinagat ng leg ko, tinalikan ng dibdib ko habang gumagalaw sa ibabaw ko. Lance, sigaw ko. Napaungol si Lance, tinalikan ako ng buong buhos sa labi niya habang sinugod niya sarili niya sa loob ko. You're mine, akin ka lang. Pahingal niya sinabi habang pinupuno niyang kaloob-looban ko. Nanatili na siya sa ibabaw ko and look at me. He wiped the sweat and tears on my face. Sorry, Mika. Napatanga ako sa sinabi niya. Napanganga ako sa kanya, tumingin sa akin. Nakipaghiwalay ako kay Clara. Kanina nang hinatid ko siya. My heart swelled with happiness with what he's saying. Naluha na naman ako. Why? That was all that I can say. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko na kaya nakikita ka nasasaktan. Lalo pat akong rason kung bakit ka nagkakaganyan. At saka baka agawin ka na talaga ng gagong Arvin na yung kapag umiyak ka na naman ng dahil sa akin. Mahirap na. Tumango ako and he hugged him tight. Binoon ko mukha ko sa dibdib niya at bumuntong hininga. Mika, magsimula tayo muli bilang mag-asawa. Ang mga sumunod na linggo'y walang katumbas. Tinupad nila sa kanyang pangako at talagang sinubukan niya mag-workout ang aming relasyon. Nagmula rin noon nakipaghiwalay siya kay Clara. Wala na siyang babaeng dinala sa bahay. He made sure na ako na lang talaga and because of that I was so happy. Bawat pag-uwi niya, lagi siyang may dalang pasalubong sa akin. Flowers, chocolates, and books. Kahit ano na lang binibigay niya sa akin. And I really appreciate it. May phone na rang at agad ko tong sinagot. Napangiti ako nang makita kong pangalan nila sa caller ID. Hey, nagugutom ako. Date tayo, he said. I smiled. Moves mo, Lance, ha? Pasimple ka? Sige, saan ba? He named the place at kaagad ako nagbihes. Palabas na sana ako nang makita ko si Arvin na naghihintay sa harap ng gate. Kaagad ko siyang pinagbuksan at takmang yayakapin ng itagilid niyang ulo ko, tinalikan ako sa bibig. Kinuha niya mga braso ko and put in between us. Arvin! Sigaw ko, saka siya tinulak. I wiped my mouth at saka siya tiningnan na masama. Why is it always have to be Lance, Mika? Sasaktan ka lang niya, he said. Hindi ako sumagot, saka siya tinitigan. Nang magtagal ay kusa na siyang umalis at dumiretso na ako sa restaurant kung saan kami makikita ng asawa ko.
I called him pero hindi siya sumasagot. Baka busy sa pagpapayaman na naman. So I texted him na lang. Pero gumabi na't walang lansa na pakita. I called him for the nth time pero hindi niya ako sinagot. I went home with the slouched arms. I can't believe na nakalimutan nila siyang date namin. Siya pang nagaya sa akin para kumain sa labas. Hi sis. I prop my head up nang tingnan ng babaeng tumawag sa akin. Napatingin ako sa kanya at wala siyang suot ko hindi puting saplot na tumatakip sa katawan niya. Napatitig ako sa kanya na para ako nakatitig sa salamin. Kamukha akong babaeng nasa harapan ko. Nagsimulang tumibok ang puso ko. Nagsimulang bumilis ang pulso ko. Nilingon ko ang garahe at nakita kong nakaparada ng kotse ni Lance doon. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang aking asawa'y kasama niya sa buong oras. Sarah, at yun lang ang masasabi ko.